At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ay patuloy na mag-aaral. Tayo po ay sa Korinto Kapitulo 14 ay papatuloy po natin sa 34 hanggang sa katapusan at tayo po ay sasakop na rin sa Kapitulo 15 sa 1 hanggang 2. Kaya paunahan ko po ang pagbasa at sundalan nyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Kaya dito po ay sinasabi sa unang Korinto Kapitulo 14 sa talatang 34 ay ganito: ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang mga salita, kundi sila'y pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? Sa 37 sabi, kung iniisip ni numan na siya'y propeta o ay sa espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinulat ko na pawang utos ng Panginoon. Datapat kung ang sinuman ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. Kaya nga mga kapatid ko, manigas ninyong manigas na pakanasain ninyong makapanghula at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Datapwat gawin ninyong may karapatan. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Sa Kapitulo 15, ganito po naman sinasabi, ngayon pinatatastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinatilihan. Sa pamagitan na nito ay ligtas kayo kung matayagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsasampalataya ng walang kabuluhan. Kaya hanggang dito po muna ang ating babasahin at ating pagbubulay-bulayan. Kaya nga, kung ibabalik po natin sa 34 hanggang 36, ito nga ay tungkol sa mga kababaihan. Kasi sinasabi nga, ang babae ay magsitahimik sa iglesia kung po tayo nasa iglesia. Ang iglesia po ay maraming kahulugan sa banal na kasulatan, kongregasyon, may mga iba pong mga kahulugan. Sabi, ang babae ay magsitahimik sa iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop. Gaya naman ng sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? Ang ibig nga pong sabihin nito, yung pong ang mga babae po ay hindi pinahintulutang manguna o magturo sa mga lalaki. Sapagkat yung nga po sinasabi nga po dito sa unang Timoteo Kapitulo 2, kaya po hindi pinapayagan na ang babae ay manguna sa mga lalaki kung sito po yung nasa iglesia. Kaya kung ating babasahin nga po itong sabi ni Pablo kay Timoteo dito sa unang Timoteo 2:12, na sabi nga po dito, ngunit hindi ko pinahintulutan na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Hindi po, pagka po sa iglesia, hindi po nararapat ang babae ay magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Sila po ang mamumuno o sila ang magsasalita, magtuturo sa iglesia, kundi tumahimik. Hindi po sa panahong ito nakikita natin na ang babae na yung nandoon sa unahan, siya na po ang nagtuturo siya. Hindi po nararapat. Kaya nga sabi sa 3, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pangsalagsang.
Kasi nga po, mahina po ang babae. Sapagkat nga, katulad nga po daw ni Eva, ay nadaya. Kaya dito po tinuturuan tayo ng tamang paglakad sa pananampalataya tungkol nga po diyan sa babae na hindi sila pinahihintulutang magsalita o magturo o magkaroon ng pamumuno sa mga lalaki. Ngayon, kung wala po naman talagang na nagtuturo o walang marunong, siya, pwede po. Pero kung meron pong talagang makapagtuturo, wag po tayong magkakaroon ng pamumuno. Hindi po sa panahon ito, talagang ang iba, ang babae na siya nandun, pero meron namang pwedeng magturo. Kaya ito po ang bili sa atin. Kaya nga sabi sa 2:11 nitong unang Timoteo, kaya sabi, ang babae mag-aral tumahimik na may buong pagkapasakop. Tumahimik. Kung meron talagang namumuno. Hindi po tayo pwedeng magturo o magkaroon ng pamumuno sa mga lalaki, kundi tayo tumahimik. Yan po ang bili sa atin ni Pablo sa ating pinag-aaralan tungkol nga po sa mga babae. Kaya kung itutuloy po natin yung ating pinag-aaralan sa 37, kasi sabi ito, kung iniisip ninyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinulat ko, na pawang utos ng Panginoon. Kaya nga, marami po ngayon, may papaggapang mga propeta, o sila iniisip na siya'y propeta, o sila yung mga ayon sa Espiritu. Pero, ang dapat po, ay kilalanin niya ang mga bagay na sinulat ni Pablo. Pero marami po kayong talagang hindi na kinikilala ang sulat o hindi na nila sinusunod ang mga sulat ni Pablo. Bagaman sila sinasabi nilang sila yung propeta o sila ayon sa Espiritu. Kaya nga sila po ay nangasisinsay o nalilihis. Dahil nga po sila walang tiyaga na pag-aralan ang mga sulat ni Pablo. Kaya nga po, ang sabi nga ni Pedro tungkol kay Pablo, dito po sa ikalawang Pedro, marami pong ganyan Hindi na po nila inaalintana yung mga sulat ni Pablo. Sabi nga po ni Pablo sa kanyang sulat dito sa ikalawang sulat ni Pedro, ni Pedro pala, sa ikalawang sulat ni Pedro, sabi ni Pedro tungkol kay Pablo sa ikalawang Pedro 3:15 hanggang 16. Kaya nga po dito yung sinasabi, at inyong ariin na ang pagpapahinod ng ating Panginoon ay pagliligtas, nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya. Siyempre Pablo po talaga binigyan siya ng karunungan ng Panginoon. Simula po nang siya'y tawagin. Sabi, na lagay rin naman ni Pablo na ating minamahal, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, sinulatan kayo. Ganyan din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na do'y sinasalita ang mga bagay na ito, na do'y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at mga walang tiyaga, nagaya rin naman ng kanilang ginawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak nila. Kaya nga natin hindi na itong tungkol sa mga babae na hindi dapat magkaroon ng pamumuno, pero marami tayong makikita mga sekta reliyon, babae ang nangunguna. Kaya nga hindi na po nila kinikilala ang sulat ni Pablo. Pero si Pablo po ay talagang siya'y binigyan ng karunungan. Kaya nga na yung pong kasulat ni Pablo ay pawang utos ng Panginoon. Kaya nga dito sa
Ikalawang Korinto, Kapitulo 10, talatang 7, kaya din siya sabi ni Pablo, minamasdan ninyo ang mga bagay na nahaharap sa inyong mukha. Kung ang sino may mayroong pagkakatiwala, kaya sabi kung ang sino may mayroong pagkakatiwala, sabi dito, kung sino may kaya nga sinasabi, kung sino may na-save propeta o sisiayon sa Espiritu, dito naman sinasabi niya, minamasdan ninyo ang mga bagay na naharap sa inyong mukha kung ang sino may mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siya'y kay Kristo. Kasi marami nang araw nasasabi sila kay Kristo. Nagkakatiwala sila sa sila kay Kristo, ay muling dinidilihin ito sa kanyang sarili na kung paano siya kay Kristo, sabi niya, kami naman ay gayon din. Dapat kikilalanin nila ang mga sulat ni Pablo. Kaya nga, ang sabi naman ni Juan sa kanyang sulat, sa unang Juan, Kapitulo 4, sa talatang 6, kaya nga sabi din ni Juan, tayo nga'y sa Diyos. Sabi, ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Kung tayo sa Diyos, didingin tayo yung mga sulat ng mga apostol. Tulad ni Pablo. O sila yung sinasabi, sila sa Espiritu, o sila yung mga propeta, o sila kay Kristo. Kaya nga sabi din ni Pablo sa 4:6 ng unang Juan, tayo nga'y sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Sabi, ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin kung hindi po niya dirinig ang mga salita at mga sulat ng mga apostol. Nga sabi, ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito ating makikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Kaya dapat po ay kikilalanin. Nga sabi ni Pablo sa kanyang sulat na kung sino may, kung iniisip na hindi naman na siya'y propeta o ay sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay sa sinulat ko na pawang utos ng Panginoon. Yung po lahat itong sinulat ni Pablo, ito po'y pawang utos ng Panginoon. Kaya kung matatandaan natin nung siya'y tawagin na inuusig niya ang iglesia dito sa Aklat ng Mga Gawa, summarize na lang natin dito sa 9 sa talatang 15 nung si utusan ng Panginoon si Ananias na pupuntahan si Pablo, ay ganito po sinabi sa Gawa 9:15, sabi, dapat sinabi sa kanya ng Panginoon, ito yung kanyang tutukod po dito si Ananias, sabi, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, yung apis kasi si Pablo, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ng Israel. Sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Siya nga po'y binigyan pati ng mga pahayag. Marami po siyang titiisin. Kaya nga, kung ating makikita yung sa 2 Korinto, Kapitulo 12, na sinasabi din ni Pablo, pero ang tinutukoy po niya ay siya yun. Dito po sa 12:1 hanggang 4, dito may sinasabi ni Pablo, kinakailangan ako'y magmapuri, bagaman ito'y hindi narapat. Nga po, hindi niya ipagmamapuri yung kanyang sarili. Sabi, kinakailangan ako'y magmapuri, bagaman ito'y hindi narapat. Ngunit aking sasaysayin ang mga pangailangan ko at mga pahayag ng Panginoon. Kaya nga siya po'y pinahayagan. Yun po kanya sasasay ang mga pangailangan at mga pahayag ng Panginoon, sabi. Nakilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan, ewan ko, o maging sa labas, ewan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Siya po inagaw hanggang sa ikatlong langit.
At nakilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, ewan ko, Diyos ang nakakaalam. Na kung paano siya inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod. Siya nga po yung nakarinig ng mga salitang hindi masayod. Yun po yung mga pahayag sa kanya nga sinasabi, siya po ay pinahayagan ng Panginoon. Sabi, na kung paano siya inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi narapat salitain ng tao. Tungkol sa taong yaoy ako'y nagmamapuri, ngunit tungkol sa aking sarili ay hindi ako nagmamapuri maliban sa aking mga kahinaan. Kaya nga, siya po'y napahayagan ng Panginoon. Kaya nga yung kanya sulat, sabi, pawang utos ng Panginoon. Kaya nga po, ang mga sulat ni Pablo ay pawang utos ng Panginoon. Siya po'y napahayagan. Simula po nang siya'y tawagin. Kaya, sa atin ay dapat nga po ay ating kikilalanin ang mga bagay na sinulat ni Pablo. Yan po ay pawang utos ng Panginoon. Kung iba ay kinukontra pa yung mga salita ni Pablo. Kaya sa ating tunay na mananampalataya, ito po ay ating kikilalanin na yun po ay pawang utos ng Panginoon. Kaya sa 38, kaya dito sinasabi, datapat ang sino may mangmang ay manatili siyang mangmang. Ano po yung sabihin? Sa English po, ignorant. Marami po kasi ganyan. Mga mangmang na yung ang sinasabi doon sa unang Korinto 1:18, sila po ay yung pong salita ng krus ay kamangmangan sa kanila. Na sinasabi nga dito sa unang Korinto 1:18, sapagkat dito siya sabi, ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ayun pong salita ng krus. Ito po'y kapangyarihan natin sa ating mga anak. Pero yung pong mga mangmang, kaya nga sabi sa dito ay, kung ang sino may mangmang, ay manatili siyang mangmang. Kaya nga, hindi po kung sila sinasabing mangmang, ayun po yung mga marurunong. Marami pong marurunong. Pero sila'y naging mga mangmang. Saan? Dito po. Sa salita ng krus. Kaya sila po ay naging mga mangmang. Kaya sabi, kung sila'y, dapat kung sino may mangmang, manatili siyang mangmang. Kaya nakita natin yung sa Roma, sa 1, marami pong marurunong ay naging mga mangmang. Na dito po sa Roma 1:23 ay atin mo na makikita kung paano sila yung naging mga mangmang. Sabi dito at pinilitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos, 1:23, at pinilitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos nang hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng ibon at ng mga hayop at na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito sa karumihan ng pita ng kanilang mga puso ay ibigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Kaya nga sabi dito sa 1:22, sabi, ang marurunong ay naging mga mangmang. Bagaman sila marurunong, yan po yung mangmang sapagkat ang salita po ng krus ay kamangmangan sa kanila. Yan nga po sabi ni Pablo, sa ating binabasa sa 38, na dapat kung sino may mangmang, manatili siyang mangmang.
Meron pa rin dito sa unang Tesalonica, Kapitulo 2, sa 13 pala. Sa 13, hindi po pala yun. Hindi po pala yun. Kung ibalik po natin sa 1:18 ng Korinto. Kaya nga dito po sinasabi, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Kaya nga kahit po tayo'y marunong. Kaya nga sabi sa 19, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. Kaya nga po yung mga marunong naging mga mangmang. Saan? Sa salita ng krus. At kahit sila'y mabait, sabi, at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kasi nga po, yung pong salita ng krus ay kamangmangan sa kanila. Kahit sila nga po ay mabait, marunong, pero ang ginawa po naman nila ay yung pinalitan nila sabi, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Kaya nga po kahit sila ay mababait o marunong, kaya sabi ang marunong ay naging mga mangmang. Sino pa ba yung mga mangmang? Yung pong mga nagsasabi na walang Diyos. Nasabi nga po sa aklat ng mga awit sa 14 sa talatang 1 at 2, kaya nga sabi dito, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Yan po yung mga mangmang. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsisigawa ng kasuklam-suklam ng mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Yan po yung mga ganyan. May mga ganyan po, marami. Kaya sila po ay kaya nga sabi dito, dapat kung sino may mangmang, manatili siyang mangmang. Sa 39 at saka 40, na dito sinasabi naman, sabi, kaya nga mga kapatid ko, maningas napakanasain ninyong makapanghula at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Dapat gawin ninyo ang may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Basta gagawin po natin may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Nasabi nga po dito sa unang Tesalonica 5, sa talatang 19, huwag ninyong patayin ang ningas ng espiritu. Sabi, huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Yun po sa ayon po sa atin. Kaya nga sabi, dapat kung ang sino may kaya nga mga kapatid ko, maningas na pakanasan inyong makapanghula at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng wika. Dapat gawin ninyo, may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Tayo po na may sasakop na sa Kapitulo 15. Ito po yung ating pag-aaralan na rin, yung 15 at saka 2. Ito yung sinasabi sa 15:1. Ngayon pinatatrasas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya na ninyong pinanatilihan. Yun po, alin po yung ebanghelyo na ating tinanggap. Kaya nga, sabi po ni Pablo dito sa Galacia, Kapitulo 1, alin po itong ebanghelyo na ating tinanggap? Na ating pinanatilihan. Dito sa Galacia, Kapitulo 1, sa talatang 12, yan din sinasabi ni Pablo,
sapagkat aking ipinarasa sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Yung po kanyang ipinangaral, ito po'y hindi ayon sa tao. Kaya nga po yung kanyang mga sulat, ito po'y pawang utos ng Panginoon. Sa 12, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Kaya nga po kanyang sulat lahat ay pawang utos. Ito po'y tinanggap niya sa pamamagitan ng pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po sa unang Tesalonica, kaya nga kanyang mga sulat ay mabisa. Minsan may mga mahirap unawain na ikinasisinsay yung punong mga walang tiyaga. Sapagkat ito po'y hindi ayon sa tao. Hindi po katulad sa panahong ito, yung mga nangangaral, sa sila nag-aral, sa mga pamantasan ng Biblia, mga seminar. Pagkabat sila nagbabasa ng banal na kasulatan. Dito sa unang Tesalonica, Kapitulo 2, kaya nga sinasabi niya rito, sa talatang 13, kaya nga dito sinasabi, at dahil naman dito kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral. Sa mga kapatid, bagay ang salita ng Diyos. Ito po yung kanya, ito po yung salita ng Diyos. Ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao. Ito po hindi gaya ng mga salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan. Yun po ang pinangaral. Yun po yung iba, yun po yung ayon sa katotohanan. Hindi gaya ng salita ng mga tao. Sabi. Ulit natin, na inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Ito po yung ayon sa pagkat. Yung po salita ng Diyos, yun po yung katotohanan. Kaya kung lagi natin, kung nababagdit sa inyo, yung Juan 17:17, nasabi, pakabadalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ito po ang salita ng Diyos. Ito po ang katotohanan na ating pinanghahawakan. Hindi po ito salita ng mga tao. Kaya nga po yun po'y salita ng Diyos. Kaya dito po tayo nangangapit sa salita ng Diyos. Kaya nga kaya pagkat ito pong ebanghelyo, na sabi nga niya dito sa Roma Kapitulo 1 sa talatang 16, kaya nga sabi, sapagkat hindi ko inahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo, gayon din naman sa mga Griego. Kaya nga, diyan tayo po mananatili sa ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol. Yan ang ating tinanggap. Kaya nga, kung may mga ngaral na iba at iba sa kanilang ipinangaral, ano po ang sabi ni Pablo dito sa kanyang sulat sa Galacia? Kaya tayo po mag-iingat sa mga nangangaral. Kaya nga dito, ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Galacia 1:9, ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino may mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap. Ano po yung ating tinanggap na ebanghelyo? Ito po yung ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo. Sabi, kung ang sino may mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap, na ay matakwil. Sa English po, babahay, curse, masumpa. Pagkaiba na po ang ating napapakinggan, na hindi na po yung mga ipinangaral ng mga apostol. Kaya sabi, may tataas natin sa 8:1 ng Galacia, sabi,
Datapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo. O iba na po. O hindi na po ayon sa mga apostol ang turo na ibanghelyo na ating sabi dito ay matakwil, masumpa. Kaya nga, yun po ang sabi sa atin. Kaya nga yung ulit natin yung 15:1, sabi, kaya pinatatasas ko sa inyo mga kapatid ang ibanghelyo na inyong nasa inyo aking ipinangaral. Kaya kung iba na po ang ibanghelyo na ating napapakinggan, na hindi na po yung katulad ng mga apostol kina Pablo, ay yan po'y matakwil o masumpa. Kaya ngayon nasabi sa atin, ay pinatatasas ko sa inyo mga kapatid ang ibanghelyo na inyo nasa inyo aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap. Yun po ang ating tinanggap na siya naman inyong pinanatilian. Kaya din po tayo nananatili. Yung pong itinuro ng mga apostol. Kaya nga po yung unang mga nagsisampalataya, sila po'y nagsipanatiling matibay. Sabi nga po dito sa Gawa 2:42 na sinabi na sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Kaya nga tayo po'y mag-iingat. Baka po hindi na ayon sa mga turo ng mga apostol o yun po'y ayon na sa mga tao. Sapagkat yung kanila ang turo ni Pablo, yun po'y hindi ayon sa tao. Kaya nga po nang sinabi niya, yun po'y hindi ayon sa tao. Hindi niya tinanggap sa pamamagitan ng tao. Kaya po tayo mag-iingat. Kaya sa 2, na sinasabi, sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan. Kaya nga po, ati pong iingatan. Pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Maliban kung tayo magsisampalataya ng walang kabuluhan. Ano ba yung pananampalatayang walang kabuluhan? Katulad nga po nung ating napag-aralan na kung tayo merong buong pananampalataya pero wala tayong pag-ibig o yung charity sa English na sinasabi, na sabi nga sa atin, wala tayong kabuluhan. Kahit tayo samba ng samba, kahit tayo ipabigay natin ang ating mga tinatangkilik. Ano ang sabi nga, yung ating napag-aralan na dito sa 1 Corinto 13, talatang 2. Kaya nga ito po ang magiging wala po tayong kabuluhan. Sabi, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at lahat ng kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, nalupat napapalipat ko ang bundok, datapot wala akong pag-ibig. Yung po sa English po yung charity. O wala sa atin ito, wala akong kabuluhan. Kahit tayo sumamba, lagi, kahit, sabi nga sa 3, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking tinatangkilik, kahit tayo mamigay ng mamigay, kala nga nila, charity yan ay kawang gawa. Ay dito, kaya nga sabi dito, kung ipagkaloob ko ang aking lahat ng tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, walang pakikinabangi sa akin. Wala po tayong kabuluhan. Yan po ang pananampalatayang walang kabuluhan. Kaya nga, bali ba magsampalataya tayo ng walang kabuluhan? Isa po yan. Kaya dapat po, yung pag-ibig na yun ay makikita sa atin. Ano yun? Ulitin natin. Sabi, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Dapat po, wala na tayo pa naghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi nagpapalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaaluman ng masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan.
dapat po iyan ay nasa atin. Para po ang ating pananampalataya ay magkaroon ng kabuluhan. Kaya kung wala tayong pag-ibig. Kaya sapagkat nga po napakala natin, yan pong pag-ibig na yan, yan po ang tali ng kasakdalan. Para po tayo ay maging sakdal. Kaya nga po sinabi uli dati dito sa 3:14 ng Kolosas, sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, magbihis kayo ng ibibihis natin. Yan po yung pag-ibig, yung charity, na siyang tali ng kasakdalan. Para po tayo maging perfect. Sa English po, yung po sakda, perfect. Kaya sabi nila, wala doon ng perfect. Pero kung ito po ibibihis natin, kung tayo'y lalakad sa pag-ibig. Yan po ang tali ng ating kasakdalan. Ano pa po yung pananampalatayang walang kabuluhan? Yung po nga sinasabing yung walang kabuluhan pagsamba nila sa akin na nagtuturo ay pinakaaral ay utos ng tao. Kung doon po tayo nasusunod, kahit tayo sa namba ng samba, pero utos naman ng tao ang ating nasusunod. Ay nga, ang sabi nga po sa aklat ni Marcos sa 7 sa talatang 6, kaya nga sabi nga dito, sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito, iginagalang ako ng kanilang mga labi. Ginagalang sila ng kanilang mga labi. Datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Bakit po? Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Na nagtuturo ng kanilang pinag-aral ng mga utos ng mga tao. Utos na po ng tao ang kanilang napapakinggan o nata. Kaya po yan ang pananampalatayang walang kabuluhan. Kaya nga sabi sa 8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Kaya nga sabi sa 9, at sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos. Hindi na po utos kasi ng Diyos ang kanilang natatalima. Upang tanggapin ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Yan po ang mga pananampalatayang walang kabuluhan. Kaya nga, walang kabuluhan ang pagsampalataya. Kung utos na po, o yung ating pananampalataya ay walang pag-ibig. At dito sa naman sa Galacia Kapitulo 3, ang sabi naman ni Pablo dito sa 3:3 ng Galacia, sabi, nagpakamangmang na baga kayo, kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayon nagpapakasakdal kayo sa laman. Tayo nagpasimula sa Espiritu, pero di naman nagpapakasakdal sa laman. Na tayo gumagawa pa rin ng mga gawa ng laman. Alam na natin yung mga gawa ng laman ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi dito sa 4, tinisbagan ninyong walang kabuluhan ang lubhang maraming mga bagay kung tunay na walang kabuluhan. Kung tayo na may nasusumpungan pa sa mga gawa ng laman. Ano po yung gawa ng laman? Ayun po sabi nga dito, kung ito yung nakikita pa rin sa atin, dito sa Galacia 5, talatang 19, sabi, at hayag ang gawa ng laman. Sa mga ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagtataniman, pagtatalo, mga paninibugho, pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghirian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad ito tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad ng aking paalala ng una sa inyo na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos.
dapat po hindi na po tayo masusumpungan sa mga ganyan na sinasabing nagpasimula sa espiritu, ngayon nagpapaksakdal sa laman. Kaya nga yun ang sabi sa atin ni Pablo, ulitin na lang natin yung 1 at saka 2. Kaya nga sabi, ngayon pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Diyan po tayo mananatili. Sa pamamagitan nito ay ligtas kayo kung matayagan ninyong iingatan. Ligtas po tayo kung nating ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo magsisampalataya ng walang kabuluhan. Kaya dapat po tayo mag-iingat sa ating mga lakad. Kaya nga, ang sabi nga niya dito rin sa unang Korinto 4, talatang 6, kaya nga sabi niya dito, ang mga bagay ito ay, mga kapatid, ay inanyo kong halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo. Lalo, na huwag magsihigit sa mga bagay na nakasusulat. Huwag po tayo magdadagdag, huwag na tayong babawas. Huwag po tayo magsigit sa mga bagay upang ang sino sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Kaya tayo po ay mag-iingat. Mag-iingat tayo sa ebanghelyo. Baka hindi na po ayon sa mga itinuro ng mga apostol. At hanggang dyan po muna ang ating pag-aaral. At tutuloy na po natin sa susunod.